So, bale may ganun akong ginagawa dito na hanging cabinet tsaka sink cabinet. So, bale ito na yung pinaka-framer ng ating hanging cabinet. Yan, bale nasa 255 cm yung kanyang haba. Yan, tapos nasa 80 cm naman yung kanyang pinakataas niya. Ito na yung framing na ginamit natin dito is 1x2. Sa pinaka-front niya, dito tatama o dito natin ilalagay yung kanyang mga pinto. Yan, plano ko sana ang gamitin dito is continuous handle. Problema hanggang sa ngayon, hindi pa ako nakakabili ng continuous gawa nga, wala tayong mapabilan. Ngayon, gagawin ko dito ng shelves. Sa pinakababa niya, mataas, nasa 40 cm yung the rest niya. Siya na yan para kung ano may ilalagay dyan is maluwag na maluwag. Malaki siya, maluwag na maluwag. Sa portion ng kabila na yan, bala ko mag-double dyan. Magdadalawa tayo dyan ng lalagyan. Ganun na yung plano ko dyan. Sa shelving na yun, kumuha ko ng tubular para isang sukat na lang late ko kasi nilagay yung kanyang pinaka-divider. Undecided pa kasi ko. Kaya ngayon, para magpantay-pantay siya, ayan, nagkuha akong tubular, dinikit ko siya ron. Tsaka ko siya binarena. Eto, teka. Ang ginawa ko ganito. Para mabilisan lang siya. Tubular ako inadapt dito, tapos ipapatong ko lang yung pinaka-bracket niya dito. Yan. Kapatong yung bracket, tsaka ko siya babarinahan. Paikot yan. Gagawin ko siya, paikot. Ayan, so bali nakapag-bracket na tayo. Nailagay ko na rin isang natin. Ayan, ayan portion na yan. Ayan, nailagay ko siya na hindi ko na kinakalas yung kanyang framing. Ang ginawa ko lang sa kanya, ayan, nakapag-abang naman na tayo dito paikot. Ayan, ganyan ginagawa ko para hindi na ako mahirapan sa mga shelving niya. Ayan, late na ako naglalagay ng mga bracket niya. Ang ginagawa ko lang sa kanya is ginagrinder ko yung gilid. Ayan, yung kabilang side, ginagrinder ko siya. Ito. Ayan, naglalagay lang ako ng kakasya yung pinaka-bracket natin dito. Yan, ilalagay lang natin itong isa na to para makita natin kung ano yung sinasabi natin, no? Ganito lang siya. Yan, so bali, ayan. So bali, ito kasi, ito dapat yung nampunta sa likod kasi matatakpan naman itong pinakabiyak na yan eh. Magkaklading tayo sa pinakalikod niya. Yan. Lipat na tayo sa kabila. Ayan, so bali ganito. Yan, tutusok lang natin to. Siyempre, ayan, ayan. Ganyan siya. Ipapasok natin siya ng ganyan dito. Pero bago ang lahat, ipapasok muna natin siya rito sa kabilang side. Pasok muna natin siya rito. Ayan. Pag napasok natin siya, dito naman siya padaan sa kabila. Ayan o. Ayan. Iangat lang natin ng konti. Tulak lang natin konti yung framing para pumasok yung bracket. Tulak lang natin, papasok yan. Isang kamay lang kasi medyo mahirap. Pero madali lang gawin yan. Ayan. Ay, ito ma'am. Konti pa. Ayun, ayun, pumasok na siya. Pansin niyo, pumasok na siya. Medyo maliit lang kasi ginawa akong gatla dyan. Para hindi masyadong malaki yung damage niya. Konti pa. Ayun, pasok ko lang saglit. Nahirapan ako. Ayun, pasok ko na siya. Ayun, ganyan na itsura niya. Tanggalin ko lang yung sticker para makita natin damage. Yan. Yung damage niya is okay lang siya. Gawa nga na, tatakman ko ng cladding. Kaya hindi na rin papansin niya. Tapos dito na lang, bubutasan na lang natin siya. Okay, ganoon lang. Para hindi tayo mahirapan sa shelving. Yan, meron din siya rito sa kabila. Yan, simple lang. Ganun na siya kasimple gawin. O, diba? Ganun lang. Yan, so, bali gumawa ako ng jig dito para sa ating pambutas ng bracket o holder ng pambutas ng bracket. Napakasimpleng tool lang pero napaka-useful para sa pagbutas ng ating bracket. Mapapabilis yung pagbutas natin ng mga bracket. Usually kasi ang ginagamit na pambutas dito, iniipit siya ng plies para hindi, yan, iipit siya ng plies saka siya individually, saka siya bubutasan. Pero dito, sa ginawa kong holder na bracket ng ating angular para mabutasan siya na mabilis. Dalawang ganyan, kasamahin mo lang siya. Yan. Tapos, ito na pinaka-clamp niya. Yan, hold lang natin na ganyan. Yan, ganyan lang siya. Tapos butasan natin siya rito. Yan. Butasan lang natin siya dyan. Kaya mabilis lang tayo makakapagbutas ng angular kahit ganyan kadami. Yan, siglit lang natin siya binutasan lahat yan, may butas na.
Nasa 10 minutes lang yata ito. Nabutasan ko na lahat yan. Ganun lang kabilis yung pagbutas niya pagka meron tayong ganitong holder ng ating angular. Ay, napakasimple niya lang. Nipin lang ko lang siya rito sa ating table. Tsaka syempre may butas siya dyan. Para hindi lusutan din yung ating bala. Para hindi aabot dito. Or kaya yan, nasa pagitan siya. Yan. Nakaklam lang siya rito sa ating table. Para hindi siya gumagalaw. Ayan. Ganyan na siya kasimple. Ritasong plyboard. Ginagamit ko sa ating mga cabinet syempre. Yung stopper niya lang to. Para saktuhan na siya doon. Stopper niya. Tidos na black screw. Then, ito yung isa tubular. Para saktong-sakto siya rito. Tubular. Tsaka lagyan ko siya ng bracket dito. Para hindi gagalaw. Ayan, dalawa. O, syempre, tsaka angular na pang ipit natin. Ayan, napakasimple lang. Lagyan ko siya rito ng yan, lock screw para nagaganyan-ganyan natin siya. Nakasimple. Yan, ritaso lang siya. Meron tayong useful na tools para sa makatulong sa ating mapabilis yung ating trabaho. Yan, so bali gagawa tayo ng drawer ng ating cabinet, sink cabinet. Yan, so bali ang ginawa ko ron, sa mula ron hanggang dito, nag-less lang ako ng 1 inches na naka 45 itong ganito. Yan, mula rito, yung width na yun, nag-less lang ako ng 1 inches dyan. Kaya ito, nag-less na ng 1 inches, ito yung pinaka-width niya. Yan, ginawa ko dyan, 1 inches ang nag-less natin dyan. Tapos gagawa tayo ng parang box. Yan, so bali first time lang natin gagawa ng ganitong boxes. Kaya tingnan natin kung magiging maayos yung gawa natin. Naglagay na rin ako ng guide para isang sukat lang naman ginawa natin mga butas niyan para pag gumawa tayo ng drawer, cut na lang tayo ng one size na lang. Yan, so yung cut muna tayo.
Yan, so bali, nakagawa na rin tayo ng ating pansalo dun sa ating gagawin na pinaka-divider niya. Ito. Yan. So bali, ganyan na itsura niya. 45 yung dulo niya. Kahit hindi naman siya 45, pero kapag 45 ko para malagyan ko siya ng bracket. Kahit sa kabilang side, ganoon din siya. Tapos, ayun, hinabang natin sa kanina na mga bracket. And may mga bracket yan, 4 na piraso. Ayan, lahat ng tatamaan ng tubular, may bracket siya. Ayan, lalagyan na lang natin siya. Simple lang mga paglalagay natin. Ayan, ganyan ang sure niya. Tapos, tatapat-tapat lang natin siya sa butas. Tapat natin sa mga bracket niya. Tapos, down. Okay. Ganun lang siya kasimpleng ilagay. Tapos maglalagay na ako ng bracket sa ilalim para pang salo niya sa mga 4 na sulok na yan. Matibay na siya. Tapos syempre ribits na lang sa mga bracket niya. Ayan, ganyan tsura niya. Maliit lang ginawa ko sa taas para malaki dito. Makapaglagay sila ng maraming kung ano man pwedeng ilagay dyan. Patong-patong okay lang kasi mababa. Dito mga platong babasagin okay lang dyan. Tapos dito gagawa pa ko isang shelf dito. Okay, proceed na tayo rito. So bali nag-bracket na tayo ng ating gagawin pinaka-drawers niya. Ito yung ating gagamitin mga pang-bracket. Ito na ito bracket na ako. Double yung bracket niya. Para mas matibay siya. Dalawa. Tapos sa pagka-bracket ko rito, pinapattern ko lang siya ng ganyan. Ayan, kung papansin niyo, dalawa siya. May butas na siya dito. Tsaka itong kabilang to. Up and down may butas na siya. Dito, lalagay dito. Tsaka rito may butas na. Ginagawa ko dyan. Ito, babakatan ko lang siya rito. Lalagay lang ako ng saktong-sakto lang na tubular dito. Yung nipis niya. Ayun. Sa 45 degree. Tapos bibilugan ko lang siya rito ng lapis. Tapos babarinahin ko na siya. Tapos dito naman sa pinaka-top niya, ginagawa ko rin ganito. Kasi may butas mas madali para sa akin yung ganito. Ayan o. Yung pinakatapat na yan. Yung pinakatapat na to. Ito. Sa edge to. Dito dapat yan. Sa pinakadulo. Hindi siya yung saktong-saktong pag ganito. Hindi siya pwede yung ganyan. Yung tapat na rito. Hindi dapat ganyan. Kailangan medyo may clearance siya. Ayan. Yung kapal na to dapat dito sa pinakadulo. Ayan. Pagka nakatapat na siyang ganyan, baliktaran dito sa kabila, tsaka sa kabila rin. Tapos, lalagyan ko siya dito ng marking ng lapis. Tsaka siya babarinahan. Tapos natapat siya. Subukan natin. Tapos dito sa pinakataas niya, tulad ng sabi ko, ayan, babakatan natin siya. Ayan, kailangan tapat siya sa dito mismo. Hindi siya tapat ng tapat dito, ganyan, hindi. Medyo atras natin siya rito. Kukuha natin itong edging. Ayan, edge na yan. Edge, tsaka sa kabila. Ayan, siya babarinahan. Ayan. Tali dalawang guhit ang lagi natin dito. Ayan, tali dalawa siya. Dalawa lalagyan natin. Ayan. Meron siyang dalawa. Para sa akin kasi mas mabilis yung ganitong technique. Ayun, kasi niya, tapat na tapat yung butas niya. Tapat na tapat siya.
Ayun, napapasipit na picture siya dyan, no? Dikit na dikit yung ito. Tsaka dito may konting allowance. Ayan. Ganun yung diskarte ko sa paglagay ng ating bracket sa ating tubular. Ayun ang ito na ginagawa natin na sink cabinet. Ayan, nakapagawa na tayo ng drawers. Ayan, bali, 4 na drawers. Sa taas may pang drawer yan. So, bali, nagawa pa tayo ng 2 drawers para sa taas niya. Dito, lalagyan ng pinaka maliliit lang to. Gamit tayo ng 1x4 na tubular dyan, tsaka 1x2 siguro tubular. Yan, tapos, drawer face natin. Gagamitin natin dito is yung ito. Kasi magandang kalidad na pinaka drawer face niya. Tapos ito yung magiging handle niya. Black. Tapos white yung framing para maganda siyang tignan. Meron siyang combination color. So, bali, ito. Lagay mo muna tayo. Gagawin mo tayong 2 drawers dito sa taas. Ito yung drawer na ginagawa natin gamit yung ating continuous handle. Yan, syempre ang ginamit ko rito ang bracket is yung SF798 screen frame. Ayan, no? Nagcut lang tayo ng ganito. Yan, kulat lang natin siya ng mga siguro nasa 1.5 inches lang siya para hindi naman ganun karami yung maubos natin. Hindi masayang masyado. Yan, yung ginamit natin pang bracket dito sa ating ginagawang drawer face. Yan, continuous handle. Yan, ganyan-kanyang framing, ano. Ang kagandahan sa kanya, black yung pinaka-handle niya. Mas aesthetic siyang tignan kaysa yung all white. Yan. Tapos, syempre, i-actual natin siya rito. Tsaka natin siya lalagyan ng bracket. Yan, para pantay na pantay yung gapping niya. Kaya hinuli ko yung kanyang drawer face. Ganyan ginagawa ko kasi sa woodworking ko, sa mga drawer. Ngayon dito, ganun din gagawin ko dahil para sa akin mas okay yung mas actual kasi pagka ganun, mas accurate yung kanyang pagkapantay-pantay ng drawer face. Ayan, sige, proceed tayo sa ating ginagawa na to. Ayan, so bali ito na yung ating framing para sa ating sink cabinet. Ayan, ang kanyang itsura. Ayan, black handle siya. Lalagyan na lang natin siya ng cladding. Cladding na lang yan at okay na siya. Yung mga drawers. Final na natin siya ng cladding. Yan, so bali ito na yung ating hang cabinet tsaka yung sink cabinet niya. 6 drawer tsaka 6 funnel. Yan, dito sa pinaka-opening ayan, meron siya dito. Rinse hold. Ayan, lagyan ko na siya rito para disaksak na lang siya. Wala kasi siya dito nakaabang na outlet. Ayan. Working siya. Ayan, medyo tinaasan ko na siya para hindi nauntog yung tao. Sa standard pa rin naman to, nasa 75 to. 75 cm. Kasi 60 to. Ito nasa 62. Ay, 58. Tsaka yan, 15. Kaya yan, ang height niya mula sa tiles is nasa 75. Nasa standard pa rin naman siya. Ayan. Tapos kung bubuksan natin cabinet natin, ito pinakamaganda dyan. Ayan, malinis siyang tignan. Ayun. Ayun. Kaya masasabing malinis siya. Lagyan natin ng cover yung pinaka-edge ng kanyang cladding. Hindi katulad dito, meron kasi tayong part na hindi naka-cladding. Nakikita kasi itong portion na to, nakikita yan, pangit siya, masakit sa mata. Kaya nilagyan natin siya ng cover para malinis siyang tignan. Ayan, ayun para sa taas na yon. Masakit siya sa mata. Hindi katulad dito, ayan. Isa yun, napakaganda niyang tingnan. J-clip to, J-clip. Ayan. J-clip para malinis na malinis siyang tignan. Ayan, itsura niya. Okay. Ayan, sarado natin. Dito ka ba matutulog? Hindi oh. Mariusap, may bahay naman kaya ako. Kung wala pa akong bahay, baka. Ayan na siya. Ayan na siya. May bahay na ako kahit paano, sa awa. Sa awa.